Hindi ko akalain nakikita ko sa ganitong klaseng negosyo na hindi ako naglalabas ng pera or bumibili ng sasakyan. Tingnan niyo yung mga past transaction na kinita ko. Hindi ito nanggaling sa car rental business at hindi rin ito nanggaling sa pagbili ko ng sasakyan at pagbebenta ko ng sariling sasakyan. Ito ang ilan sa mga komisyon na nakukuha ko sa pagpasok sa car buy and sell business noong mga nakaraang buwan. At ang nakakagulat, wala akong nilabas na pera or biniling sariling unit para kumita dito. Kung bago ka pa lang sa channel ko, ako nga pala si Brother Lino. Sa channel na to, sinishare ko yung journey ko about sa mga negosyo na ginagawa ko. Sa car rental business, business ideas, travel, at growth mindset na makakatulong sa atin para lumago sa buhay. Kung matagal ka nang nanonood sa channel ko, alam mo mas nakilala ako sa car rental business kung saan minaximize ko yung mismong sasakyan ko para iparenta at para kumita. Pero habang tumataas ang operating cost, mga pangyayaring nagaganap sa mundo tulad ng oil crisis, sa loob ng ating government sa Pilipinas, nagsimula akong ulit tumingin ng ibang opportunities na related pa rin sa automotive industry. Dahil ito yung mundo na alam ko at mas makakagalaw ako. At mamaya sa video na to, i-share ko sa inyo paano ako nakakuha ng una kong komisyon kahit wala akong dealership at wala pa akong binibiling sasakyan. So quick sharing lang, ito nga pala yung mga kinita ko the past months. So ito yung mga ilan sa mga kinita ko na komisyon ng mga nakaraang buwan. Ayan. So kwentuhan lang tayo mga brother. Alam niyo naman na ang background ko talaga is more of car rental business, di ba? So up to this point, nagpaparenta pa rin ako ng sasakyan, but right now gumawa lang din ako ng side hustle on which gusto kong pasukin itong negosyo na to, ang car buy and sell. Pero inisip ko, paano nga ba ako makakapagsimula nang hindi ako nag-shed out ng malaki. Kumbaga gusto ko muna siyang matutunan. I just want to test the waters kung paano ko kikita without me na shedding out or having that kind of risk na maglabas agad ng pera. Kumbaga parang natututo ako at the same time binabayaran pa ako dahil habang natututunan ko to. So to be honest, nung nagbabago na or tumataas na yung presyo ng gasolina sa market natin, apektado din naman talaga yung renta ng sasakyan. So nagkaroon ng rising cost sa fuel, di ba? Alam niyo naman yan. Changes sa merkado. So pati yung maintenance ng sasakyan. To be honest, this year gusto ko talagang mag-umpisa na dapat ng sarili kong negosyo. Pero meron akong mga personal problems sa pinagdaanan nung nakaraan. Nagkaroon ng sakit yung anak ko, so wish I have to shed out more money about that. But hindi ko na yun ikukwento ito detail. So nakitaan ko ito ng opportunity. So ginawa ko siya dahil gusto ko yung negosyo, gusto kong pag-aralan. Meron bang way kung saan hindi ako naglalabas ng pera, natututunan ko yung negosyo, at the same time kikita pa ako. So paano nga ba gumana yung theory ko? So unang-una, basic lang naman, naghanap ako ng seller. Ano? Ng seller, nagbebenta ng sasakyan, or kayo pwede nyo yung umpisahan na kung may kakilala kayo nagbebenta ng sasakyan, doon yung umpisahan. At maghanap kayo ng buyer naman. Kumbaga, pagdating kay buyer and seller or seller and buyer connector, kayo gawin nasa gitna. Wala kang hinahawakang inventory, wala kang minamanage sa mga tao, wala kang nilalabas na pera, pero pag may bumili, which is palagi nang bumibili, kikita ka rin, damay ka sa kumikita. So sa akin, fortunately, meron akong pinsan na into buy and sell ng sasakyan. So nalaman niya na gusto ko rin pasukan yung gantong negosyo. Sinabi niya, gusto mo kuya, benta mo yung mga sasakyan ko para at the same time natututo ka muna. Aralin mo muna tong negosyo na to, tapos bibigyan ka ng komisyon. So, it's a win-win situation. Basically, ang challenge ko lang talaga is ang layo ng showroom. Pero akala ko noon, hindi ako makakaranas ng benta dahil rin yung blockage ko. Layo kasi ng showroom eh. Nasa parting north siya ng Luzon. So, inisip ko baka hindi ako makabenta. Pero all of a sudden, dahil nga sa kagustuhan ko na magkaroon or pinaplano ko na magkaroon ng ganitong klaseng negosyo in the future, gumagana naman pala yung theory. No? So, imagine habang nagbabakasyon ako, before kami magbakasyon, benta ako ng benta, post ako ng post, talagang pag may nag-chat sa akin, follow up lang. Binibigay ko talaga yung best ko sa mga katanungan nila. Pag may mga questions sila, sinasagot ko. And at the same time, correct, tatawag lang naman ako sa pinsan ko kapag mayroon tumatawad na. So kapag may mga tumawad na gano'n, kumbaga may direct access ako sa kanya. Kaya na-close ko rin yung deal. So actually, lesson learned na natutunan ko dito sa ganitong klaseng ng negosyo, ganitong klase ng industry, wherein ikaw yung middleman or agent. No? Ang number one dito is build trust. No? Kailangan, pag ginawa mo tong negosyo na to, trustworthy ka. Kumbaga kung ano talaga yung presyo, kung ano talaga yung lagay ng sasakyan, tatanungin mo talaga dun sa nagbebenta para pagdating kay buyer,
alam niya na totoo yung mga sinasabi mo, yung mga papers, yung mga honest issue or honest na naging issue, kasa maintain ba yung sasakyan. And number two, network. Nakipag-tie up din ako sa ibang mga kakilala ko na nagbebenta rin ng sasakyan. So, tinutulungan ko sila ibenta yung sasakyan nila right now sa page ko. Gamit na yung page ko. So, kumbaga, pag may kailangan din silang unit, sa akin din sila nagtatanong, tinatanong ko sa pinsan. Kumbaga, it's a process of having your own network kung saan nagtutulungan kayong makakuha ng unit at makabenta ng unit din. So number three, follow up. Meron kasing mga buyer na magtatanong tapos hindi interesado naman, maya hindi na magre-reply. So follow up mo sila, bigyan mo sila ng update sa lagay ng status ng unit, kung ano pa bang mga questions sila, kung ano pa yung pwede mong mabigay na tulong sa kanila. So number four, yung credibility mo. Ako naman, in terms of credibility, madali na lang simply because I have an FB page na mayroong magandang following. Nagkikreate ako ng mga content sa TikTok about car buy and sell tips, mga dapat mong malaman bago bumili ng sasakyan, about sa ganitong negosyo na to. So, ayun yung mga bagay na nagbigay sa akin ng credibility para gawin to. At the same time, I'm into industry din. Nag-umpisa tayo, di ba? Mag-aasama tayo sa journey natin sa pagpaparenta ng sasakyan. So, this is just another phase of it. Kaya talagang natututunan ko and credible talaga ako na magbenta ng mga units na ito. So right now, mga binebenta ko usually second-hand cars, mga sedan, ganyan, mga startup na sasakyan, SUV, and right now meron na rin akong sports car or luxury car na binebenta. So dahil marami nang nagtatanong, marami nang nagme-message, plano ko magbuo ng GC para sa mga katulad ko or kagaya mo na interesado din pasukin ng gantong klaseng negosyo. Kumbaga ang plan ko doon is yung mga binebenta ko, i-share ko din sa inyo. Magkakaroon tayo ng markup sa commission. So kumbaga pag nakabenta kayo, magkakaroon kayo ng kita, and at the same time, matutulungan ko din yung mga taong nagpapabenta ng sasakyan nila. So, kumbaga, win-win situation tayo. And if gusto niya rin lang naman umpisan itong klaseng negosyo na to nang may matututunan kayo, nang wala kayong nilalabas na money para dito, and at the same time, makaka-network nyo ako personally, this is your chance. Kung interesado kang matuto at pasukin yung ganitong klaseng negosyo, comment sa baba, buy and sell, at message nyo ako sa page ko para connect ko kayo at gumag-create tayo ng sarili nating discussion. So yun lang mga brother, ngayon lang ulit ako nakapag-upload. Ang daming nangyari for the past month. I've been challenged sa negosyo at may challenge na sa negosyo simply because of oil crisis, personal challenge sa career. Pero yun, tuloy-tuloy pa rin tayo. Dad hustler here. So try-try lang tayo ng mga ganitong klaseng negosyo. And if meron kang natutunan or may mga questions ka, comment mo sa baba, sasagutin ko. And if na-enjoy mo yung ganitong klase ng video, papalo naman sa page ko in all my social media platform, and hit like, subscribe, and share this video. So yun lang. God bless you. Sana may natutunan ka. Bye-bye.